Hello guys! Kumusta kayo? Okay, so ang dami kong nang nagawang video about sa Teach and Learn program ng Instituto Franklin, no? Sa Universidad de Alcalá, sa Alcalá de Henares, Madrid. Sa video ito, connected pa rin siya or related pa rin siya sa Teach and Learn program, pero magpo-focus ako at saka mag-share ako ng aking personal story dun sa pagiging language assistant ko, no? Kasi by the way, nasa option A ako. So, napunta ako sa isang konsertado na school. Okay? Para sa mga hindi nakakalam, yung konsertado is half public, half private siya. Okay? So, yun. Doon tayo mag-focus muna sa video ito. And kung meron kang questions, you can comment sa aking video para masagot natin yung question mo. And you can also subscribe for more videos related sa studies and life here in Spain and also sa mga travel. Ganyan. Okay. So, mag-start ako sa schedule, okay? Yung schedule ko is from 9 a.m. hanggang 5 p.m. Yes. So, ganun yung schedule ng concertado school ko, okay? Na yung school ko nasa San Sebastián de los Reyes sa Madrid, which is nasa north ng Madrid. And then, meron kaming free lunch, kasi nga sobrang haba siya, di ba? So, 9 to 5, meron kaming free lunch. Yung lunch nila, bongga rito yung lunch nila, no? Meron silang premier, anong tawag doon? Premier plato, ganun. Alam mo yun, first plate, second plate, tapos postre, and then, okay, drinks. Well, drinks. Ano ba meron sa drinks? Kape, yes. Kape, tea, at saka water. Nagso-soft drinks ba sila? Parang hindi sila masyadong mahilig sa soft drinks. No? Minsan meron mga, kung meron mga special events, no? May mga cakes, ganyan, kung may mga nagbe-birthday, ganyan, may mga chocolates or something like that, gano'n. So, okay naman yung lunch. Sobrang haba ba naman, okay? And then, so dapat, like, very crucial sila sa punctuality. Okay, so dapat mag-arrive ka doon before 9. Ganon din lang sa mga bata, no? 9. And then, schedule hours or working hours ko was 25 hours. So, yes, 25 hours siya. So, ang ibig sabihin nun, meron kaming mga gap or like mga free time, no? Kasi kung 25 hours lang. Tapos pala, pumapasok ako noon ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Yes, from Monday to Thursday lang siya kasi yung Friday, nilalaan nila sa mga auxiliaries or mga master students na pupunta sa Alcalá de Henares. Ayun. So, yung masters ko, MA in ESL and Bilingual Education, so hindi ako pumupunta ng Alcalá. Kasi online ako, yes. Meron kasi silang dalawang online. Yung MA ESL and Bilingual Education at saka yung ICT. Okay? Tapos yung iba, at that time baka hindi ko lang alam kung nagbago na. And then, ano pa ba? Ano yung mga tinuturo kong subjects? Ayun. So, yung mga tinuturo kong subject, English, of course. Kahit saan yan, kahit sa public or ano. English, natural science. Okay, social science and Spanish. Arts, music. Music, no. Arts. At saka, ano ba yung isa? Yun lang ata. Yes, yun lang siya. So, yung arts, medyo hindi naman siya boring, pero sometimes, ang ginagamit ako to communicate, no? To speak with the students. Tapos yung school namin, malaki siya. Meron siyang infantile. Yung infants, from 3 years old to 5 years old. So, 3, 4, 5. Okay. 3 years. Okay. 3 level. And then, primary, meron silang primary from grade 1 to grade 6, yung parang sa Pilipinas. 6 levels. Meron silang ESO, 4 na level, parang sa Pilipinas, na yung high school. And then, meron silang bachelorate na 2 years. So, yun. Yun yung actually educational system dito sa Spain. Okay? Tapos, yung nakatoka sa akin noon, na-assign ako sa primary. Okay? Kasi yun naman talaga yung hiniling ko. Actually, yung pala, yung sa application, ilalagay nyo yun kung ano yung preferred, ano bang tawag doon, age group, gano'n. Sabi ko, gusto ko sa primary. Kasi parang mas kampante ako doon, tsaka mas comfortable ako sa mga primary. Ever since, no, 5 taon na ako dito. Sa primary lagi ako. Although, humingi naman ako ng infantile, pero hindi naman ako binigyan ng infantile. Pero in the future, gusto ko rin, parang
alam mo yun, other age group naman siya. And then, ano pa ba? Ano yung mga ginagawa ko doon nun? Tumutulong ako sa spelling, okay? Well, actually, guys, yung first month nyo is just observation talaga. Pero parang sa akin, parang first 2 weeks lang. Observation lang. Kumbaga, hindi naman nila kayo nire-require na gawin ito o ganyan. Pero kung halimbawa, nakisuyo naman sila sa inyo, mag-distribute ng paper, for example, or tulungan mo sa ganito, then go ahead. Okay? Madali lang naman. Hindi naman siya ganun kabigat talaga. Spelling, yun nga, every Monday yung kanilang spelling dati. Iba-iba yan, habang tumatas yung level nila, mas humihirap siya. Parang isang sentence siya. Tapos nakadepende sa topic nila yun. Kung halimbawa yung topic nila ngayon is present simple, usually yung mga 10 sentences na yun, kasi 10 lang sa spelling nila, no? Naka-present simple lahat. Tapos next week, for example, present continuous, ganun. Or minsan about sa science naman siya, about ecosystem, about energies, about machines, ganun. So nagbabago-bago siya. And then, tinutulungan ko din sila sa kanilang Cambridge preparation, yes. Kasi parang yung school is big deal, yung kanilang Cambridge. Minamaintain kasi nila yung ranking nila, kasi yung pinanggalingan kong school was one of the best here in Spain. Yes, not only in Madrid, but in Spain. So, talagang binibigyan nila ng pansin, no? Importance yun. Hindi ko lang alam kung meron parang points yun, ganun. So, ang ginagawa namin, minsan, lumalabas ako sa classroom kasi meron kaming area doon kung saan namin ginagawa yung question and answer. Nilalabas ko yung 2, 3, or 4, hanggang 4 lang ata na estudyante. And then, kinakausap ko sila. Meron kaming may material silang provided, guys. So, yun. So, susundin mo lang yung material. So, parang ikaw yung ano bang tawag doon? Cambridge examiner. Ganun. Or interviewer, kasi yung bata yung examiner, di ba? Okay, so yun. So, yun. And then, ano pa ba? Minsan kung meron silang exam, is, depende sa teacher, minsan, you have a free time. You can do what you want, or you can work on your thesis, yung mga ganito. Okay, ano pa ba yung ginagawa namin? And then eventually, pag medyo nagamay mo na yung sa loob ng classroom, binibigyan ka na nila ng parang topic or task to discuss, no? Kasi, yung first month mo, hindi lang naman ikaw yung mag-observe, pati yung teacher yung na-observe ka din kung ano ba, di ba? Kung kaya mo na ba, ganun. So, feel ko naman kung kaya mo na, bibigyan ka nila ng chance to discuss, ganyan. Magbibigyan ng example, ng grammars, ganyan. Normally yung teacher, parang in-inform ka ahead of time, na hindi ka naman yung on the spot siya. Meron naman yung on the spot, pero feel ko madali lang naman siyang i-explain. Ganun. Pero at least, habang nandun ka sa loob na nagtuturo sa harapan, nandun pa din yung teacher. So, kung halimbawa na may nasabi kang hindi maganda or hindi tama, kino-correct naman niya yan. Okay? Ano pa ba? Minsan napapa-games din ako. Gumagawa ako ng mga games. Like yung mga parang, alam mo yung Kahoot or yung mga, alam mo yun, games na parang related sa Kahoot or similar sa Kahoot. Okay, so, nakalimutan ko na kasi yung mga ibang mga ginagamit ko dating websites, ganyan. So, yan. Kung halimbawa naman prepare ako ng presentation, gumagamit lang ako sa Canva, ganyan. Presentation about the Philippines, culture, about Halloween or Christmas, or any special events or occasions. And then, ano pa ba? Marami. Meron ding teacher na halimbawa nagpapacheck sa'yo ng kung ano-ano, no? Ng mga writing ng mga students, ng spelling ng mga students, ganun. Yung mga basic lang naman. Pero at least nandun pa rin naman yung teacher kasi hindi talaga pwedeng mag-isa ka lang dun sa room. Dapat talaga meron kang kasama yung teacher. And then, ano pa ba? Yung mga ginagawa ko dati. Ayun lang siguro. And then, book. Tapos, meron din halimbawa kung meron yung mga estudyante na parang mahihina, tinutulungan din. Tapos, puntahan mo sa ganito or you can sit down next to yung bata. And then, ayun. Ganun lang siya. Simple lang siya actually. Super thankful ako sa school ko kasi parang first time ko na magkaroon ng Christmas gift from that school. And then, ano pa ba?
Minsan, yes pala, may mga, bago ko makalimutan, may mga field trips din sila. So, sumasama din kami sa mga field trips nila. In-inform din nila kayo. Pupunta sila sa theater, sa farm, sa museum, and sasama ka din, di ba? Libre din. Okay. Ano pa ba? Minsan kung wala yung mga estudyante, pupunta ka ng ibang class, ganun. Minsan ganun. Or kung meron silang field trips and majority of them, tapos hindi ka nakasama, yung pupunta ka sa ibang class, ganyan. Ayun lang. Tapos maganda yung school namin dati, malaki yung library niya, pwede kami magtambay sa library, may couch pa doon, ganyan. Um, ano ba meron doon? Ang laki ng school actually, ang daming CR, kahit sa ang floor ka pumunta, kahit sa ang department. Meron siyang indoor-outdoor na mga playgrounds, basketball for football. Sobrang hilig nila ng football dito. Tapos, yung playground nila, sobrang ganda. Nag-outdoor learning din sila. Minsan, lumalabas sila, tapos doon sila nagkwentuhan, gano'n. Siguro yun lang, yung pwede kong i-share dun sa experience ko, no? Para sa akin, madali lang na mag-aral ng masters and at the same time magturo as a language assistant sa mga bata. Siguro yung pinakamahirap lang dun is yung time. Kumbaga parang for me, 24 hours wasn't enough, no? For a day, siguro parang I needed 48 hours para magawa ko lahat yung mga task ko. Feel ko hindi siya ganun kahirap. Lalong-lalo na yung time ng thesis kasi parang, oh my God, ang dami. Sobrang daming ginagawa. Deadlines, ganyan. Pero, ayun. Sa tingin ko, basta ginagawa mo lang yung job mo na mabuti. Kasi dun sa school, is like parang, ilan bang manggagaling dun? I got 10 sa thesis ko. 10 yung pinaka-highest nila. Perfect. Okay. And then, meron din yung parang 6 units na galing sa school. It's like practicum. I got 10. Okay. So, as long as sa tingin ko ginagawa mo yung job mo and just be professional enough to deal with the teachers and also with the students, everything would work fine. Ganyan. Okay. So, yun lang yung share ko. Kung meron kayong questions, again, sa comment section. And pakishare na rin siguro itong video na to for others na magkaroon information. No? Kasi parang pakiramdam ko hindi pa siya ganun kasikat no, sa Pilipinas. So, I hope na makapag-study kayo ng masters, makapunta dito sa Spain soon. Again, this has been Nathaniel. So, please subscribe pag hindi pa ka nakasubscribe and please wait and watch for my next videos. Gagawa pa ako ng more related videos about sa Teach and Learn program. Ayan. Maraming salamat. Hasta luego from Madrid.